Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng universe para sa mga Libra. Unahin muna natin itong mystical card. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Libra? Itong time to heal, ang ibig sabihin, kahit na may mga sitwasyon na hindi ka maintindihan sa buhay mo, kailangan mo pa rin maging open sa maliit na chances na magbibigay sa'yo ng malaking pagbabago, lalo na kung patungkol man ito sa karir mo, sa emosyon, o kaya sa personal na buhay. Ito naman ay time to let go. Mas i-welcome mo sa buhay mo yung kapayapaan at saka positive energies. Kailangan mo rin magkaroon ng bagong paglilibangan para makamove on ka sa sitwasyon na kinakaharap. Itong card na ito ay nagpapahiwatig na kahit may mga painful na sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, meron tayong pamilya, meron tayong kaibigan, or community na pwedeng malapitan. Iba na kasi ang generation ngayon, mas nagko-communicate online kesa sa personal. Magkita man kayo ng personal pero nakatingin kayo sa phone. Ito naman ang angel number mo. 1818. Be prepared to receive the abundance that will come to you, and you have the value and the right to it. Magkakaroon na ng katuparan yung mga hinihiling mo. 900. Substantial change is coming your way. Angel 900 meaning brings about a calming effect. Agree to its vibrancy. May mga posibilidad na darating at saka matuto ka ring magpahinga. Hahayaan ko lang mga cards sa reading na ito para sa mga Libra. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo, at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Queen of Wands, Six of Cups, at Ace of Wands. Meron kang sitwasyon na pinagdaraanan. At syempre kailangan mong kumilos agad. At saka humingi ka rin ng tulong or advice sa mga family mo or kaibigan. Para magkaroon ka ng idea sa sitwasyon at mabilis mo itong maresolbahan. Sa career at negosyo, positive itong tatlong cards na ito. Mapapabilis din ang tagumpay mo kasi ang ilan sa inyo, marami kang plano at napaka-creative mo. Sa mga naghahanap ng trabaho, positive din itong mga cards na ito. Huwag kang mahiya na i-grab yung oportunidad na darating sa iyo sa career or negosyo kasi ito yung magbibigay ng tagumpay sa iyo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na merong potential person na nakatadhana para sa iyo. Pero may posibilidad na magkaroon ka pa rin ng pagkakataon na makita or makasama yung dati mong nakarelasyon. At ang ilan sa inyo, mas gugustuhin mo na magkaroon ng
payapa na koneksyon sa kahit kanino, sa past person mo man or sa kaibigan. At ang ilan sa inyo, kahit na may feelings ka sa past, mas bibigyan mo ng pansin yung bagong person, kikilalanin mo pa rin siya. Ang ilan naman sa inyo, meron kang kakumpetensya sa atensyon ng person mo, pwedeng third party o kaya family ng person mo. At ang advice ng cards ay mas mag-focus ka sa relasyon niyo ng person mo. Itong King of Wands, busy ka man or marami kang napagdadaanan na experience or trial sa buhay, magiging inspirasyon ka sa kapwa mo. At meron ding iba't ibang oportunidad na darating. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship na kaya kailangan mag-focus kayo ng person mo sa relasyon nyo at hindi sa mga storbo. Dahil sa merong mas magandang kapalaran ang relasyon nyong dalawa. Lalo na't ang ilang person pilit na pinaghihiwalay kayo. Napaka-importante na sa person mo mismo maririnig kung ano yung totoong nangyayari. 5 of Wands, 8 of Cups in reverse at the Sun. Itong mga cards naman na ito ang nagpapakita na kailangan depensahan mo kung ano yung mga dapat mong ipaglaban na karapatan. Nakatatlong cards ka na kailangan mo ng suporta ng family or kaibigan na maaasahan mo. Para makapagplano ka ng tama, lalo na't maraming gumugulo sa isip mo. Sa financial, ang advice ng cards, ipaliwanag mo sa person kung ano yung sitwasyon mo sa money. At kung nagkakaroon ka man ng malaking problema sa financial, wala kang magiging choice kundi maging kalma. Kasi unti-unti, magkakaroon ng linaw sa'yo kung paano ka magpupursige at magkaroon ng kita. At yung problem pa ang magiging rason kung bakit ka magiging matagumpay. Sa mga single, ang ilan sa inyo, meron kang mga karibal sa person na nagugustuhan mo. Pero syempre, kailangan sigurado ka na mabibigyan mo ng atensyon yung potential person na nagugustuhan mo. Kasi meron kang chance sa kanya. Ang ilan naman na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng pagtatalo ng person mo. Ang nagiging dahilan, yung ibang tao. May posibilidad na selos o kaya kasama mo yung pamilya ng person mo sa iisang bahay, hindi kayo magkasundo. Itong Knight of Swords, mag-ingat kayo guys sa person na gagamit ng account mo. May posibilidad kasi na manakaw yung password mo at gamitin na lang ng malaya yung social media account mo. Ang ilan sa inyo may plano kang magbakasyon pero madedelay ito. Pwedeng ma-stranded ka o kaya meron ka pa kasing kailangan tapusin na trabaho. Ang ilan sa inyo na nasa relationship gusto mo nang matapos kung anuman yung iringan or pagtatalo sa relasyon. Maybe ikaw ito o yung person mo na pipiliin na maging maayos yung connection nyo. At dahil sa ganitong magandang gesture, magkakaroon ng linaw ang lahat sa relasyon nyo ng person mo. Ipinapakita na mas magtatagal pa yung relasyon nyo.
At saka pinapakita rin sa cards na hindi ka naman materialistic na tao, pero yung happiness ang gusto mong meron sa buhay mo. 7 of Swords, 10 of Pentacles in reverse, at 8 of Wands. Ito yung outcome at sinasabi, nakadalawang cards ka na mag-ingat ka sa magnanakaw. Meron kasing person na akala mo totoo sa'yo pero kaaway pala. At anuman ang pagdaanan mo na sitwasyon sa buhay, mas mag-focus ka sa ikakaunlad mo kaysa sa mga taong iniinis ka. Malaki kasi yung potential mo kaya dinidistract ka ng ibang tao para hindi ka magtagumpay. Sa kalusugan naman, ang advice ng cards, kung may pagdududa ka sa diagnosis mo, pwede naman magkaroon ng second opinion. At saka ang ilan sa inyo, kailangan mo ng pahinga, yung isip mo at saka katawan. Piliin yung healthy na routine. At dalawang cards na nagsasabi niyan na pangalagaan ang kalusugan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na nagdududa ka sa person mo at tingin mo walang future ang relasyon nyo. Pero base sa mga cards, nakatatlong cards ka na kung ano man ang problema na kinakaharap ay masusolusyonan ng matagumpay. At saka nakadalawang cards ka na rin na kahit na may pinagdaraanan kayo ng person mo, mas lalo pang tumitibay yung relasyon nyo. Sa mga single, may potential person na gustong-gusto ka. Kaya lang, hindi mo siya binibigyan ng sapat na atensyon, kaya titigil na itong person na ito. At mas magbibigay siya ng atensyon sa person na pinapahalagahan siya. Magtataka ka rin bakit ang bilis magbago ng potential person at nagustuhan ka agad niya yung iba. Kasi yung potential person, ayaw niya ng relasyon na sapilitan. Kapag ayaw mo, irerespeto na lang niya. Itong the devil naman ang nagpapahiwatig na kung maganda yung trato mo sa kapwa mo, ganun din ang balik sa iyo. Pang-apat na card na ito na meron talagang person na mapanlamang sa kapwa. May cause and effect yung mga ginagawa nating maling desisyon sa buhay. At ang advice pa ay lakasan yung loob na magkaroon ng pagbabago sa buhay. At saka makakatulong din yung talino mo at saka abilidad para maging aware ka sa mga desisyon na gagawin mo at maging matagumpay sa mga ipinaglalaban. Kaya mag-ingat tayo sa bibitawan na salita at saka mga aksyon na ginagawa. Mahirap talagang maging matuwid pero wala naman tayong magiging choice kung tayo din naman yung maaapektuhan in the end, kundi piliin yung tama. Maganda ito, 8 of Pentacles, na ang ibig sabihin, mas pipiliin mo yung mga sitwasyon na magbibigay progress or improvement sa buhay mo. At saka maraming positive na mangyayari sa buhay mo dahil sa effort na ipinapakita mo. At saka hindi ka na rin magpo-focus sa mga drama ng ibang tao kasi gusto mong masolusyonan yung problems mo na masusolusyonan mo talaga. Magiging successful ka sa career or negosyo at pagtitibayin yung spiritual na paniniwala.